alisin ko na ho ito, mga kababayan. Ngayon, dakuin natin yung susunod nating topic. Ano po? Si Manang Aimee. Oy, ito pa. May ipinost si Manang Aimee, mga bossing. May ipinost si Manang Aimee, no, sa kanyang Facebook channel, sa Facebook page niya. Mr. President. Yan. Dito nagsimula po. Siguro hindi natin matatapos ng kabuuan itong video na to. Medyo mahaba no? Oh, pakinggan nyo muna ha. Pakinggan nyo muna. Dahil ito po, inumpisahan po ito doon sa Maisug. Game! Ang hindi natin alam, yun ang umpisa. Ano po, sabi ni Chris Mar, 12060, ano po ang YouTube channel nyo, sir? Mark Ramos lang din po, type nyo lang din po yun. Game! Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ayan. Totoo naman ho yun, mga kababayan, na yan pong sinabi ng dating Pangulong Duterte na susunod. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi nyo sinama dito? Yung sinabi din ng dating Pangulo na meron tayong adik na Pangulo. Baka kasi fake news yun. No? Kasi walang katotohanan yun. Di ba? At alam ni Manang Aimee, wala namang mga ganong senaryo. Walang ganong pangyayari sa buhay ng Pangulo. Kaya hindi na lang sinama ho. Pero wala siyang ginawa doon. Doon niya po unang tinabangan yung mga loyalista. Di ba? Kasi bilang kapatid, nandoon ka, nakikiganong ka, nakikisakay ka sa kanila. Doon din po napansin ng sambayan ng Pilipino, si Manang Aimee namamangka sa dalawang ilog. Gustong maging Robin Padilla. Ano po? Kasi yung Robin Padilla, mga kababayan, number 1 senator Di ba? Napakadaming boto na nakuha po, mga bossing. Gustong maging number 1 senator ni Manang Aimee. Kaya, kahit kakarampot itong mga DDS, pagtsatsagaan ko, no? Mamamangka ako sa dalawang ilog. Ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Yun lang yung ipinalabas nila. Ano po, yung Mr. President, no? Susunod ka sa yapak ng tatay mo, yung matatanggal din po sa posisyon. Tapos ayaw kong mangyari yan. Pinabango pa ang dating Pangulong Duterte. Pero lahat po sila, mga kababayan, dyan po sa mautog na yan, lahat po sila bumabanat. Lahat po walang katotohanan yung sinasabi nila. Di ba? Yun ang sinisigaw talaga nila dyan No? Ito hong ipinalabas ni Manang Aimee sa kanyang Facebook page. Ano na lang ho to? Ito, kumbaga, maliit na portion na lang ho to. Di ba, Chi? One squad? Maliit na portion na lang ho yan, mga kababayan. Ang mismong punto ho nila dyan, mga bossing, sirain ang Pangulo sa pamamagitan ng pagsasabi na bangag o nagdodroga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun po talaga yun. Di ba? Kaya po nag-umpisang tabangan. Manlamig yung mga sumusuporta dito sa taong to kay dating Pangulong Duterte. Idagdag mo pa yung pagmumura niya sa Panginoon at pagmumura niya kay Pope. Di ba? Bakit traffic? 5 oras na. Sino ba nandyan? Sino dumating? Dumating po yung Pope. 5 oras na traffic. Gusto daw niyang tawagan ang Pope, no? Gusto daw tawagan yung Pope at sabihin, putang, umuwi ka na. Nayanig ako doon, mga kababayan tuloy. Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, Wala naman talaga na. Tapos na yan
Senator have no business over People's Initiative. Amy Pumes statement. Sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang namuno. Pakialam sa PI, wala kang pakialam sa PI, wala kang pakialam sa... Ang binabanatan pala si Martin Romualdez. At ito ho mga kababayan na yung kampo ho nila, walang habas at patuloy at paulit-ulit lang ho na sinasabi. Nangangarap si Martin Romualdez na maging Pangulo. Hindi ko nga narinig yung tao na yan na nagsalita na gustong maging Pangulo. Bagkus ho, 2025 pa lang ngayon, paulit-ulit na si Sara Duterte na gusto niyang maging Pangulo. Na siya o si Isko ang pwedeng pagpilian para maging Pangulo. Sabi nga po ni Sabi po ni Hani Lacuna. Nung una, tumakbong mayor. Tapos 2022, iniwan tayo. Ngayon, babalik daw ulit, no? Babalik daw ulit si Isko Moreno. Tapos 2028, tatakbo na naman yan sa pagka-presidente. Iiwan na naman tayo. Kaya ngayon yung sinabi ni Hani Lacuna, mga kababayan. Anyway, wala akong dyan sa Maynila, no? Although dyan po tayo isinilang, dyan po tayo lumaki, mga kababayan, Tondo, Maynila, pero hayaan po natin sila dyan. Tuloy. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang TI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Opo, mga kababayan, yan po mismo sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit subalit natapwat ho, syempre, posibleng magbago ho yan mga kababayan. Lalo na't mayroong mga nagpapaintindi. At the same time ho, mga bossing, wala nga tayong jurisdiction sa ICC. Subalit, gumawa ng ibang paraan yung ICC. No? Para maaresto pa din ang dating Pangulong Duterte. Iyon po ay sa pamamagitan ng mga kababayan. Yun po ay sa pamamagitan ng Interpol. Ano po? Ulitin ho natin, hindi direkta ang ICC sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan po sa Interpol at ang Interpol nakipag-ugnayan sa PNP, mga bossing. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin Tsaka yung pagkakabaklas naman ho natin sa International Criminal Court, dahilan din po niyan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Nalaman niya, iniimbestigahan. Siya mismo ang iniimbestigahan ng ICC. Kaya ano ginawa niya? Babaklas tayo. Hindi tayo makikipag-ugnayan na dyan sa ICC. Kung ikaw, wala kang tinatago. Kung ikaw, alam mo sa puso mo na wala kang ginagawang masama. O di sige, di mag-imbestiga kayo. Walang problema dyan. Kaya lang nung nalaman niya na iniimbestigahan na siya, ayun, kinabahan, natakot, naduwag. O ano pa ba? Na-weak. O yan. Na-weak. Di ba? Kaya biglang, kakalas na tayo sa ICC. Kung ako ang nasa sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ako iniimbestigahan at alam ko sa sarili ko na tama lang yung aking ginagawa, wala akong nilalabag na karapatang pantao, sige lang, no? Okay lang, imbestigahan nyo ako. Ganun lang. Kaso, natakot, naduwag, kinabahan. Kaya ang unang naging hakbang ay ang pagkalas sa ICC. Yun naman yan alam. Paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumaki sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Ito din pala mga kababayan, itong pinost ni Senator Amy Marcos, tungkol din ho pala to sa pag-aresto. Diyos ko, wala na kayong magagawa dyan. No? Kahit ano-ano pang gawin nyo dyan, kahit anong pagpapasikan nyo pa sa taong bayan yan, kahit sabihin nyo pa sa taong bayan na
kami ang magiging susi sa pag-uwi ng dating Pangulo. Oh, fake news yan. Di ba? Kahit manalo po yung Duterte nila, hindi po yun ang magsasalba para mapauwi si dating Pangulong Duterte. Manalo kayo, baka sabihin sa inyo ng ICC, oh, that's cute, okay. Congratulations. No? Ano? Kukunin nyo si dating Pangulong Duterte? Sasabihin sa inyo, di wow. Di ba? Kaya nga ho gamit na gamit nila yung sitwasyon ng dating Pangulo. Yung pagkakarehas ho ng dating Pangulo. Tingnan nyo, pakinggan nyo ang mga sinisigaw niyan sa kanilang mga campaign rallies po. Ano lagi nilang sinisigaw sa mga campaign rallies nila? Bring him home. Sabi ni Isko Flores, natlawala ang tapang, natakot, na duwag, na utal. Yun ang paulit-ulit nilang sinasabi, bring him home. Hanapin mo yung ano nila, yung plataforma de gobyerno nila, bring him home. Kasi alam nila, madaming mga DDS ang hindi naiintindihan, no? Yung sitwasyon, madaming mga DDS na etong naku, si dating Pangulong Duterte dinala sa dahig, kinulong sa ICC. Makikipose ako, sasabihin ko, ano din ako, Duterte din ako. Syempre, ganyan ho ang mga Pilipino. Kapag viral po, nakikisali. Mabilis makisali kahit hindi nila alam kung ano yung pinagmulan, kung bakit nandoon sa ICC. Ganyan na, makiki-hype. Diba? Sabi ni Edwin Palencia sa TikTok, hello Idol Mark, watching from Iloilo City. Oh, shout out sa inyo. At kay Uma na nandiyan sa TikTok din. Salamat po. Oh, tuloy ko ha. Komite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagtataksil na walang nakapansin. Walang pagtataksil dyan. Ano pinagkakakanan nyo ng pagtataksil dyan? Tingin ko ang mas nagtaksil sa inyo, okay, dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yun pong yung China. Biruin mo, sa loob ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, no? Simula hanggang matapos, dikit na dikit sa China no? Pabor na pabor sa China, lahat po ng desisyon na ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Tapos pagdating doon sa Hong Kong, sabi ni Larry Gadon, kaya pumunta yan ng Hong Kong kasi humihingi ng asylum yan kay kay Xi Jinping, no? Kaya umuwi ng Pilipinas yan kasi hindi inaprubahan o hindi binigyan ng asylum ni Xi Jinping. Di ba, Rego, nandiyan ka pala sa TikTok. Ganon daw po, kaya bumalik ng Pilipinas. May nakahanda nga daw, napakaraming kwarto para sa kanya doon sa China. Yun ang nakikita ko na nag-traidor kay dating Pangulong Duterte. Biruin mo, sa loob ng aking panunungkulan o sa loob ng kanyang panunungkulan, kapit tuko siya sa China Tapos, nung eto na, kailangan niya na, siya na ang nangangailangan, wala. Hindi pinagbigyan. May mga nagsasabi, mga DDS, tingnan mo nga hindi nga, wala nga form o walang pinilapan si dating Pangulong Duterte na asylum sa China. Di ba, Marijo at Yogox? Shout out sa inyo. Wala daw pinirmahan na asylum o wala daw pinilapan na asylum form si dating Pangulong Duterte doon sa China. Paano magkakaroon ng pagpipill up ng application? Hindi nga umabot sa China, hanggang Hong Kong lang. Hanggang Hong Kong lang. Di ba? At ito, sinasabi nyo, traidor si Pangulong Bongbong Marcos, traidor ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba simulat sa pool pa lang, ito pong sila, mga DDS, yung mga samahan po nila, mga PDP, lahat sila, panay po ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Panay po pukol kay Pangulong Bongbong Marcos.
Hindi na nga sila pinapansin nung umpisa.